Here's Dean Mel Santa Maria sa ating pong usapin nga tungkol po dito sa WPP. Sa usapin po nitong pwede bang maging Dean Mel, ano ba ang legal basis kung meron man ng DOJ para sabihin sa mga diskaya o sino man po na aplikante po sa WPP na baka pwede mo munang isole ang mga ninakaw mo bago ka makonsidera na mga mapasailalim sa Witness Protection Program. Go ahead, Dean. Okay, kasi ganito yan, no, Ted, no? Ayon sa ating Section 5 Republic Act 6981, ito yung State Witness Program natin o Witness Protection Program natin. Bago siya bigyan ng proteksyon ng batas, dapat muna siyang lumagda sa isang memorandum na inilalahad ang kanyang mga responsibilidad kasama na ang pagtupad niya sa tinatawag na legal obligations niya. So, ang susunod na tanong, saan ba natin hinuhugot ang mga obligasyon natin? Sabi ng ating civil code, no? Hinuhugot natin ito sa limang mga sources. Batas, kontrata, quasi-contract, delict, quasi-delict. Ang pertinente lang sa atin, yung batas at kontrata. Ayon sa ating batas, ang mga di makatarungang nagpayaman ay dapat isuoli ang kanilang mga nakuha. Ito yung konsepto ng unjust enrichment. So kung nasa iyo na malaking pera o nagbigay ka ng malaking pera na wala namang justifiable reason na dapat nasa iyo yon, ibabalik mo. Yan ang nasa Article 22 at 23 ng ating Civil Code. So, pangalawa pa, isa pang hinuhugutan natin ng obligasyon, kontrata. At ang sabi ng Section 5, lalagda ka sa isang Memorandum of Agreement. Kontrata yon. At kung ikaw ay lumagda sa kontrata, siyempre dapat tuparin mo kung ano ang mga nahandoon. At sinasabi ng batas, dapat isa sa mga nahandoon ay tutuparin mo ang obligasyon mo sa ilalim ng batas at nasa batas, bawal ang unjust enrichment. Kung nakakuha ka ng mga di makatarungan kayamanan, isosooli mo. Kaya yun ang base ng DOJ sa tingin ko. Kaya nasabi nila, mag-restitute ka muna bago ka namin proteksyonan. Tsaka hindi tama yung sinasabi na magkorte ka muna bago mag-restitute. Walang sinasabi ang batas patungkol dyan. Ang sinasabi lang, pipirma na ka ng Memorandum of Agreement, ilalagay doon ang legal obligation mo ayon sa batas, at ang Memorandum of Agreement ay isang kontrata, at ayon sa batas, bawal ang unjust enrichment, ibabalik mo. So, in a way, sumusunod lang si Secretary Remulla sa mga alituntunin ng mga batas natin. Kaya walang pagbabawal, pwedeng gawing kondisyon yan, mag-restitute ka muna bago ka proteksyonan ng batas. Yan ang sabi. So sa madaling salita, Dean Mel, yun pong argument ni DOJ Secretary Boying Remulla, kahit pa wala sa batas, pwedeng tanggapin. Tama po ba yung pagkakaintindi namin? Tamang-tama yun, pero iligay natin sa lugar, no? Walang express na sinasabi ang 6981. Ang sinasabi ng 6981, a very general statement. Tutupad ka sa legal obligasyon mo. At pupunta ka sa kabilang batas. Ano ba ang mga legal obligasyon ng isang pangkaraniwang tao? Bawal ka magpayama ng di makatarungan, unjust enrichment. Kung nakakuha ka ng salapi sa hindi mas magandang pamamaraan, isosooli mo. So, therefore, yan ang nakalagay sa batas. So, therefore, pwedeng igawing kondisyon yan ni Secretary Remulla. Oo, yung ganito pong nangyayari ngayon na wala naman talaga't nakasulat, pagka in-apply po natin to, hindi po ba yan po pwedeng maabuso naman kung sakali? Gamitin ito halimbawa bilang pressure tool kahit hindi pa totally napapatunayan na may salang isang witness. For other cases, halimbawa, or for future cases. Nag-a-apply siya bilang isang witness Kung nag-a-apply ka bilang isang witness, ibig sabihin, may kinalaman ka at maaari ka ring masangkot dyan.
Kaya nga dito sa ating Republic Act 6981, may isa pang parte iyon na kung gusto mo maging state witness, mag-apply ka pa rin. So, basta't nag-apply ka dyan sa batas na yan, unang-una, witness ka na. At ang pagpapalagay kung witness ka, may kaalaman ka. At kung may kaalaman ka, pwede maging serious, pwede maging hindi. Pero sa ating nakikita dito sa ating investigasyon diyan sa Senado, super duper serious. 'Di ba? Ang halaga ay na bilyong-bilyon. Kaya nga natural para sa gobyerno na sabihin, okay, sapagkat ang isang kondisyon sa isang state protection lalagda ka sa memorandum na nakalahad ng iyong legal responsibilidad, ito ang ilalagay natin, yung legal responsibilidad mong magbalik. Oo. Nabasa ko po yung post ninyo na-explain nyo na nga rin po yan ngayon. Sinasabi nyo yung tungkol sa RA 6981, binabanggit nyo rin po yung Article 1157 ng Civil Code, maging yung kanina po na enrichment na tinatawag ninyo. So, saan po nang gagaling yung hugot kahapon sa Senado nitong si Senator Marcoleta? Kasi paulit-ulit po siya dun sa wala yan sa batas, wala yan sa batas. Sa aking opinion lang, wala siyang hinuhugutan. Sapagkat nga, ang dami namang batas na dapat mong i-harmonize sa bawat isa para makita ang kabuuan. Nahandyan ang Republic Act 6981 Section 5. Nahandyan ang Civil Code, Article 1315, Article 1306. Dapat ang mga batas, hindi mo ina-isolate. Tugma-tugma yan. Hindi gumagawa ang legislature na hiwalay-hiwalay na batas. Kung maaaring mo matugma, maaaring mo ma-harmonize, gawin at makita mo ang kabuuan. Sa tingin ko lang, opinion ko lang, wala siyang hinuhugutan. Sa tingin ko lang. Pero baka meron, hindi ko alam, pero sa aking research, may base talaga ang sinabi ni Secretary Remulla. Opo. So, kumbaga atin humunang isang tabi ang provision ng batas. Ano ang convenience nito kaya at benepisyo sa taong bayan naman? Alam niyo yun? Lalo na po itong kagaya nyo din na nanggigigil na rin dito. Ano ang ating pakinabang dito kung sabihin natin sa mga to na gusto nyo maging state witness, soli nyo muna ang pera ninakaw nyo? May compulsion. Meron silang obligasyon. May kondisyon para sila ay protektahan ng Estado. Ang Estado malawak ang kapangyarihan para maprotektahan ng isang witness. Maaring bigyan siya ng ibang mga pangalan, etc. Bigyan siya ng mga gwardiya, bigay siya sa isang lugar, madaming pamamaraan para proteksyonan ang isang witness. Kaya kung ayaw niya, parang kumbaga nasa sa kanya yon. Ang ball game nasa sa kanya at ang pakinabang sa bayan dito, merong isang maaaring available witness na akanta, maglalahad ng mga bagay-bagay na napaka-importante para mapatunayan ang kaso. Opo, at din, kasi di po dapat maintindihan nyo na kapag po sinabi na ikaw ay state witness, sa ilalim po ng WPP, obligadong Estado na alagaan ang iyong seguridad. No? And then, may gastos yan sa Estado. Diba? Obligado gumasta sa iyong titirhan, diba? Sa iyong security, opo, sa pangangailangan mo hanggat kailangan ka ng Estado sa kaso. Yan po ang ginagawa ngayon kila Ben-Hur Luis. Bilang state witness, inaalagaan sila, may gastos yan. So, alangan naman, nagnakaw ka na, kami pa gagasta para sa iyo. At wala kami nababawi pa sa iyo, gumagasta pa na naman kami sa iyo. Di ba din? Tama, isang kabalintunaan, Ted. Pero siguro yun nakikita ng batas na makapagpapatulong sa kanila. Kaya napepwersa rin ng batas. Pero tama ka, ang Estado ang gumagastos sa mga tinitirhan nila, sa kinakain nila at lahat pang mga bagay, no? Lahat pang mga bagay. Kaya dapat maging matapat sila. At kung papasok sila sa Memorandum of Agreement, dapat in good faith gagawin nila yon, magsasalaysay sila, at talagang tutulungan nila ang gobyerno. Ayan. Okay, sige po. So, Din, ito lang, may iba lang ako. Din, kailangan pa ba talaga ng batas para sa publiko ng mga mambabatas ang kanilang salin? Gaya po na sinasabi ng akin nakapanayam kanina? Hindi. Para sa akin,
Alam mo, ang mga congressman at ang mga senador, ibang antas nila. Ibang antas nila kung i-compare mo sa ating mga ordinaryong mamamayan. Ang antas nila, sinesweldohan sila ng bayan, pinapakain sila ng publiko sa ating mga taxes, ang dami nilang pribilehiyo. Siguro yung mga gasolina ng kotse nila, tayo pa ang nagagastos. Pinagagastosan natin sila, dapat lantad sila. Kumbaga sabi nga ng Korte Suprema noon, basta naging pampublikong tao ka, you live in a glass tower. Talagang tagus-tagusan ka. At since public office is a public trust, para maging may legitimacy ang iyong pagtatalaga dyan, kung anong hingi ng bayan para malaman kung paano nating sinesweldohan siya, dapat ilantad niya talaga. No more law, no more constitution. It's just a matter of, first, we are truthful to the spirit of the Constitution on accountability. And second, dapat may kahihiyan siya. Ibig sabihin, delikadesa. Alright, Dean, salamat. Salamat muli na marami, Dean. At we missed you, ha? Sa uulitin po, Dean, abangan natin itong mangyayari bukas sa hearing po ng committee, ng Good Government Committee at ng Blue Ribbon Committee in the Senate. Salamat, Dean. Maraming salamat, Ter at DJ Chachas at sa lahat. Mabuhay po kayo lahat. Thank you. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!